Mahigit 10 minuto na ang lumipas na nagmamaneho ako nang mapadaan ako sa isang restaurant at may nasipat akong isang pamilyar na muka. Agad akong nagpreno at inatras ang sasakyan. Si Mommy. Bababa dapat ako pero naisip ko na baka makikipagkita siya sa mga kaibigan niya. Kaya sa halip ay muli kong pinaandar ang kotse at tuluyang umalis. Makalipas pa ang ilang pang minuto, sa wakas ay nakarating na ako sa bahay. Agad akong dumiretso sa kusina at agad kumain bago umakyat sa taas. Bubuksan ko pa lang ang kwarto ko nang mula sa kwarto ni na Mami ay may narinig akong malakas na tunog ng nabasa. Ano yun? Dad? Dad! Ano nangyayari dyan? Bakit mo ako iniwan? Saan ako nagkulang sa'yo, Minda? Dad, ano nangyayari? Anong iniwan? Anak ang mami mo. Iniwan na tayo ng mami mo. Ha? Nakita ko na siya kanina. Nasa restaurant pa siya mo kami hinihintay. Nilayasan na tayo ng mami mo kanina pa. Sumama sa lalaki niya. Diyan na yung kabit niya kasama niya doon. May alam ka ba na pupuntahan ni Mami? Wala. Anak, ibalik mo dito ang mami mo. Hindi ko kaya na wala siya. Nagmamadali na pumunta ako sa closet nila at binuksan yon. Doon pa lang ako naniwala sa sinasabi ni Dad. Wala na nga ang mga gamit niya. Nagmamadali akong bumaba at lumabas ng bahay, saka agad sumakay muli sa kotse. Mabilis kong binalikan ang restaurant kung saan ko nakita si Mami. Nang makarating ako doon, ay agad akong bumaba at pumasok sa loob, pero nahuli na ako ng dating. Nagtanong-tanong ako, pero hindi nila namumukhaan si Mami. Sinubukan kong maghanap sa paligid ng restaurant. Mga kalapit na commercial districts, restaurants, boutiques, pero kahit anino ng nanay ko ay hindi ko nakita. Kaya naman bigo akong bumalik sa bahay. Agad akong dumiretso sa taas at hinanda ang sarili ko sa sasabihin ko sa daddy ko. Hanggang sa pagbukas ng pinto, ay nagulat ako sa aking nadatnan. Dad! Daddy! Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Alas 5:21 ng hapon nang simulan kong isulat ang liham na ito. Ang girlfriend ko mismo ang nag-engganyo sa akin na isalaysay ang aking first-hand experience sa isang aswang. Noong Disyembre ng taong 2019, higit 6 na taon na ang nakakalipas. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, itago niyo na lang ako sa pangalan na Jordan. Ang mga lugar at mga pangalan ng tauhan sa kwento ko ay sadya kong iniba upang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan. Nagsimula ang malagim na karanasan ko sa aswang nang biglang mag-alsabalutan ang mami ko at iwan kami matapos sumama sa kabit niya. Mahal na mahal ng daddy ko ang mami ko. And growing up, they have become my inspiration to build a family just like ours. A happy and perfect family. Or so I thought. Dahil sa ginawa ng magaling kong ina, hindi nakayanan ni Dad ang labis na lungkot. Nang gabing umuwi ako matapos kong habulin si Mami, naabutan ko na lang ang daddy ko na wala ng buhay habang nakabigti. Dahil doon ay nabuo ang labis na galit sa puso ko para sa mami ko. Kaya hinanap ko siya. Nag-hire pa ako ng private investigator para malaman ko kung saan siya nagtatago
kasama ang kabit niya. At sa paghahanap ko, napadpad ako sa isang liblib na bayan sa probinsya sa parteng Visayas na noong mga panahon na yon ay iniiwasan ng mga tao. Ang maliit na baryo na napapaligiran ng mga kabundukan. At doon nakilala ko si Kristal. Bakit daw? Salamat. Pero sigurado ka na ba talaga na dyan ang punta mo sa baryo na yan? Oo. Bakasyonista ka ba? Ha? Oo. Nirekomenda kasi sa akin to ng psychiatrist ko na magbakasyon sa mga ganitong liblib na probinsya. Yung mga malapit sa nature. Ganun ba? Sige. Mag-ingat ka lang dyan, ha. Medyo delikado lang kasi dyan ng ganitong malalim na ang gabi. Bilisan mo para makarating ka na kaagad sa tutuluyan mo. Paano delikado? Basta, mag-ingat ka na lang. Good luck! Hello ma'am. Si Jordan po ito, yung uupa ng kwarto. Nandito na po ako. Naku sir, bakit ngayon ka lang? Alam mo bang kanina pa kita hinihintay? Bilin ko sa'yo, di ba, na agahan mo punta dito bago magdilim. Pasensya na ho May nangyaring aberya kanina eh. Nasiraan po yung bus na sinasakyan ko. Ganun ba? Sige. Bilisan mo. Dumiretso ka na ng pagpasok mo sa may arko. Kung pwede, tumakbo ka na. Po? Sige po. Nagtataka ako na napatingin sa phone matapos kausapin ang babaeng may-ari ng bahay na tutuluyan ko. Hindi ko alam kung bakit pati ang tricycle driver ay binalaan ako. Hindi naman ito ipinaliwanag kung anong mayroon sa lugar na yon at bakit naging delikado. Sa kabila ng mga tanong ko, ay binilisan ko na lang ang lakad. Natigilan ako nang marinig ang nakakakilabot na alulong ng aso. Bigla akong kinilabutan nang dumampi sa bato ko ang malamig na hangin. Humigpit ang hawak ko sa luggage ko at lumingon sa paligid. Madilim ang daan at ang mga sensor lights sa mga poste ay agad namang namamatay kapag nakalagpas ako. Doon ko lang napansin na ang nasa kaliwat kanan ko ay masukal na kakahuyan. Ang mga bahay doon ay mga sarado na, maging ang mga tindahan. Samantalang nang tumingin ako sa oras sa phone ko, ay 9:00 pa lamang ng gabi. Ano yun? Sino yan? Maaari mo ba akong tulungan? Sino yan? Isa lamang akong pobre na hindi pa kumakain buong araw. Baka naman pwede mo akong mabigyan ng pagkain. Nasaan po ba kayo? Pasensya na ho, wala akong pagkain dito. Malayo pa ho yung pinanggalingan ko eh. Hindi ko kailangan ng pagkain na sinasabi mo. Ang kailangan ko ay ikaw. Ho? Bigla akong lumingon nang may humawak sa balikat ko. Nang lumingon ako habang nakaangat ang kamay na may hawak na phone, tinamaan ng ilaw ang mukha nito at mabilis akong umatras nang makita ang nakakatakot at hindi maipaliwanag na mukha niya. Mas masahol pa ang itsura sa normal na tao, pero ang katawan ay tao. Mahaba ang buhok, medyo pahaba ang mukha, pula at nanlilisik ang mga mata. Matalas ang mga ngipin na parang pangil. Mahaba at matalas ang kuko sa kamay. Ang balat ay parang labas ang mga laman sa katawan. Uy! Sino ka? Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Mabilis akong tumakbo nang marinig ang nakakatakot na boses niya habang hila ko pa rin ang luggage ko. Hanggang sa maabutan ako nito at hinawakan ako sa bag. Dahil 4-time black belt ako sa taekwondo, ginamit ko ang kaalaman ko. Nilakasan ko ang loob ko kahit na takot ako. Bigla kong sinipa ng malakas ito sa tiyan. Pagkatapos ay umikot ako sa kasinipa sa mukha ang kung anong nilalang na yon. Nang mawalan siya ng balanse, ay doon ako mabilis na tumakbo.
klaseng tao yun? Tao ba talaga yun? Nang muli niya akong abutan, nagawa niya akong sunggaban sa balikat at hinila kaya napaupo ako. Agad akong sinakyan nito at nagtangka na kagatin ako. Napasigaw ako sa sakit nang mahagip ng matalas na kuko nito ang braso ko. Sa akin na naman loob mo! Ulol! Mabuti na lang at hindi ko nabitawan ang cellphone ko at ginamit ko ang kanto nito. At yon ang pinukpok ko sa mukha nito. Saktong tinamaan siya sa mata. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na sapakin ito ng ilang beses habang paulit-ulit itong minumura. Demonyo ka! Bitawan mo siya! Sumigaw ng malakas ang nilalang na yon matapos may bumato sa kanya ng kung ano. Mabilis na tumakbo palayo ang aswang at sumuot sa masukal na kakahuyan. Doon ako lumingon at nakita ang isang babae. Nagmamadali siyang tinulungan akong tumayo. Bakas sa mukha ang pag-aalala, lalo na nang makita ang sugat ko sa dibdib. Ikaw si Jordan? Ako nga. Aray. May sugat ka. Mabuti na lang at hindi ako nahuli ng dating. Halika na sa bahay. Bilis. Umangat ang tingin ko sa babaeng kaharap ko habang ginagamot niya ang sugat ko. Matapos linisan yon at lagyan ng gamot, ay may pinahid siyang langis at may tinapal na dahon doon. Pagkatapos ay tinakpan niya ng gasa yon. Natigilan pa ito nang mahuling nakatingin ako sa kanya, kaya agad akong bumawi at lumingon sa paligid. Maganda kasi siya. Simple, pero elegante. Pinay na pinay at maamo ang muka. Doon ko lang napansin ang mga bawang na nakasabit sa mga pinto at bintana. Simple lang ang bahay. Gawa sa simento. Presko naman at maayos. Ayos ang pa-welcome sa lugar namin ah. Ano ba yung nakalabang ko? Aswang. As in aswang? Yung mga naririnig kong kwento? Oo, yun nga. Pero hindi sila basta panakot lang ng mga bata pa tayo para matulog sa tanghali. Nakita mo naman di ba? Totoo ang aswang. Hindi mo ba alam na iniiwasan ng mga tao tong probinsya namin nang dahil nga sa aswang niyan? Damn. Kala ko mamamatay na ako. Anyway, maraming salamat sa tulong mo. Alam ko nang kilala mo na ako. Pero for formality's sake, I'm Jordan. Ako naman si Crystal. Ako may-ari nitong bahay. Sa ngayon, ikaw lang ang umuupa dito. Mula kasi nang maging laganap ang patayan dito dahil sa aswang, bihira ng mga bakasyonistang pumupunta dito. Kaya nga nagulat ako nung mag-inquire ka sa akin sa FB. Disguise lang yung pagiging bakasyonista ko. Ang totoo, may nahanap ako rito. Sabihin mo lang sa akin kung ano may tutulong ko. Maliit lang tong bayan na to. Hindi magiging mahirap ang paghahanap mo. Maliban na lang kung nakatira siya sa bundok. Magpahinga ka muna bago ko maghanap hanggang sa gumaling yung sugat mo. Halika, dito ang kwarto mo. Ayusin mo muna ang gamit mo habang naghahanda ako ng makakain. Thank you ulit. Awkward. Yun ang eksaktong salita na pwede kong magamit habang kumakain kaming dalawa ni Crystal. Dalawa lang kasi kami doon sa bahay niya. Mukha kaming bagong kasal. Mabuti na lang at masarap siyang magluto. Napawi kahit paano ang pagod at sobrang stress sa biyahe. Hindi ko napigilang mapangiti matapos kong higupin ang sabaw ng niluto niyang sinigang na baka. Medyo malapot ang sabaw nito dahil sa dinurog na gabi at maasim. Half-cook ang mga gulay at malambot ang mismong baka. Sakto sa gusto ko sa sinigang. Bakit ka natatawa? Hindi ba masarap? No, I love it. Actually, it's just that ganito kasi yung gusto kong luto. At ang mami ko lang yung nakakapagluto ng ganitong klase ng sinigang. Dalawa na kami ngayon. Oo
Maraming salamat ulit ha. Walang anuman. Siyempre, guest kita dito. Natural lang nakahainan kita ng masarap na pagkain. Nga pala, ano yung sinabi mong nangyari kanina habang nasa biyahe ka? Yun ba? Muntik mahulog sa bangin yung bus na sinasakyan ko kasi sumabog yung gulong. Medyo nahirapan silang napalitan yung gulong kaya nagtulong-tulong kami. Ang malas mo naman. Mukhang ang Diyos na yata mismo ang pumipigil sa'yo pumunta dito Hindi ko naisip na warning na yun. Welcome ka tuloy ng aswang. Sandali. Mag-isa ka lang talaga dito? Oo, Ilan taong ka na? 24. Ikaw, 30 na. wala sa mukha. Para lang tayo magkaedad. Salamat. Mana ako sa daddy ko. Nasaan nga pala yung pamilya mo? Ewan, baka nasa Luzon yung nanay ko tapos yung tatay ko naman ay nasa Mindanao. Hindi ko alam Basta ang alam ko, 15 pa lang ako lang bumubuhay sa sarili ko. Itong pagpapaupa ko sa mga kwarto dito, racket ko lang to. Minsan sumasideline akong tindera sa karinderya dyan sa may kanto. Pero ang talagang trabaho ko, gumawa ng mga kakanin tapos may mga humahango sa akin at silang naglalako. Nice. Sipag mo naman. Ikaw, nasaan ang pamilya mo? Anong trabaho mo? Wala na si dad. He took his own life after my mom left us. Sumama sa kabit niya. Pero isa akong engineer. May sariling company ang dad ko tapos nung mawala siya, ako na yung humawak ng kumpanya. Wow, astig. Mayaman ka pala at ang galing mo naman. Engineer? Ako, pangarap ko ng bata pa ako maging arkitekto. Pangarap ko na ako mismo ang magdisenyo kapag pinaayos ko tong bahay ko. Kaso, ang mukhang malabo na yun Bakit naman? High school lang ang natapos ko Hindi rin naman ganun kalakihan ang kinikita ko. Sakto lang sa mga gastusin dito. Pambayad sa bills, utang, pambili ko ng pagkain at kung ano-ano pa. Hindi pa naman huli ang lahat Yung iba nga dyan, kahit 50 years old na, nag-aaral pa rin. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Salamat sa payo. Nakakalakas naman ang loob. You're welcome. Kinabukasan, nagising ako mula sa ingay na nagmumula sa kusina. Nang tignan ko ang oras, mag-aalas 9 na ng umaga. Ang buong akala ko ay mamamahay ako sa unang gabi ko doon at mahihirapang matulog. Siguro dahil na rin sa stress sa mga nangyari sa akin buong araw kahapon, kaya para akong hinampas na dalag. Nang humiga ay agad akong natulog. Nang bumangon ako, ay bahagya lang akong dumaing nang biglang kumirot ang sugat ko. Paglabas ko ng silid, ay nadatnan ko si Kristal na nasa mesa habang may kaharap na notebook at calculator. Uy, good morning. Kumusta ang tulog mo? Ayos lang. Ito, napasarap. Ang lamig rin kasi. Napapaligiran kasi tayo ng mga bundok kaya ganon. Umupo ka na para makapag-almusal ka. Nagsangag ako tapos may daing at itlog. Kumakain ka naman ng mga ganon, di ba? Oo, kahit ano naman kinakain ko Sandali, ipaghahain kita. Hindi ako na. Ipagpatuloy mo na yung ginagawa mo. Kumusta na nga pala yung sugat mo? Medyo kumikirot pa. Kumuha ako ng pinggan at kutsara ko, saka sinamahan sa mesa si Kristal. Maya-maya ay tumayo ito at nagtimpla ng kape, saka binigay sa akin. Ngumiti ako sa kanya at nagpasalamat. Habang kumakain, napansin ko ang 3 basket na nakalinya malapit sa pinto. Ano yung ginagawa mo? Nagko-compute ng mga bayad ng humango sa akin ng suman. May 3 pa nga Hinihintay ko na pick upin. Gusto mo tikman? Sige ba? Kung okay lang. Oo naman. Nagmamadaling kinuha ni Kristal ang mga sobrang suman, saka binigay yon sa akin. Sakto naman na may dumating na isa pang hahango ng suman, kaya inabot nito ang 2 basket sa may edad na lalaki. Matapos yun, ay pinagpatuloy na nito ang ginagawa. Ikaw, kumain ka na?
Kanina pang alas 7. Nga pala, saan mo balak magpunta ngayon? Siguro sa bayan. Doon ko sisimula maghanap. Sino ba yung hahanapin mo? Ang mami ko. Masabi sa akin, dito raw siya sa probinsyang tuling nakita. Pwede makita ang picture niya? Baka sakaling mamukhaan ko. Dinukot ko ang phone sa bulsa ng sweatpants ko. Parang may bumara sa lalamunan ko nang makita ang family picture namin sa gallery ng phone ko. Larawan sana yon ng isang perpekto at masayang pamilya. Pero totoo nga siguro ang kasabihan na nobody's perfect. Dahil ang inakala ko na masayang pamilya na meron ako ay isa palang kasinungalingan. Bumuntong hininga ako at binigay ang phone kay Kristal. Eto siya. Ang ganda naman pala ng mami mo pero hindi ko siya nakikita dito eh. Baka nga bago pa lang siya kaya hindi pamilyar yung mukha niya sa akin. Well, sana makita ko na siya. Huwag ka mag-alala. Wala naman ako masyadong gagawin ngayong araw eh. Samahan kita pero dito lang tayo sa malapit. Sariwa pa yung mga sugat mo eh. Sige, thank you. Crystal, tao po. Si Kuya Berhel. Sakto naman natapos akong kumain kaya halos sabay kaming tumayo. Sumilip ako sa pinto nang nagmamadaling lumabas si Kristal. Nakita ko ang isang lalaki na mukhang mas may edad sa akin pero hindi rin naman ganun katanda ang itsura. Napakunot noo ako dahil matalim na tingin ang pinukol niya ng sumulyap sa akin. Ngunit may isang bagay akong napansin sa kilos ng lalaki. Parang manyakis na nakangiti kay Kristal ang tinawag niyang Kuya Verhel at panay ang hawak at himas sa braso at kamay niya. Kaya panay din ang iwas ni Kristal at lumalayo sa lalaki. Pasensya na kung tinakali ako ha. Ayos lang kuya. Mukhang aabot naman yata to sa mga umorder sa'yo. Oo, sakto lang alas 10. Bagong luto tong suman kaya tsak na uulit ang mga customer mo. Sandali kukunin ko lang. Ako na magdadala dyan. Agad akong kumilos at kinuha ang isang basket na puno ng mga suman at natatakpan ng dahon ng saging. Bahagya akong pinalayo si Kristal at pumagitna ako sa kanila ni Verhel. Mukhang hindi yon nagustuhan ng lalaki dahil bahagya itong sumimangot. Ako naman ay ngumiti lang at hindi nagpahalata sa mga napansin ko. Sa halip na umalis, ay nanatili lang ako doon para magsilbing distansya ng dalawa. Sino siya? Nobyo mo? Po? Naku, hindi po. Border ko lang po yan dito. Bakasyonista. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Sige Crystal, mauna na ako ha. Ito pala ang bayan. Thank you, kuya. Ingat po sa pagmamaneho. Iwasan mo yun. Mukhang manyakis. Oo nga eh. Kung hindi lang customer yun hindi ko siya kakausapin. Laglag ang balikat at bigo ako na mahanap si Mami. Inikot namin ang buong bayan. Lahat ng mga kainan, tindahan ay pinasok namin. Pero kahit anino niya ay hindi ko nakita. Pero ang magandang balita naman doon, 2 sa napagtanungan namin ay namukhaan si Mami. Hindi lang nila alam ang pangalan at kung saan siya nakatira. Ang lalim nun Okay ka lang? Ewan, siguro. Mas maganda sana kung may iba pa ako nakuha na impormasyon eh. Okay lang yan. Ang importante, sigurado ka nang nandito siya. Hayaan mo, babalik tayo dito araw-araw hanggang sa magkita na ulit kayo ng mami mo. Thank you. Ang laki na naitulong mo sa akin. Kahit pwede naman hindi mo gawin to eh. Wala rin naman akong ginagawa. Nga pala, bukas wala akong order ng mga suman kaya may pasok ako sa karinderya. Doon ka nalang kumain bukas. Masarap ang mga pagkain doon. Sure. Ano, tara na. Uwi na tayo. Hapon eh. Mamaya-maya magdidilim na.
Sige, daan na lang tayo sandali sa palengke. Habang naglalakad kami ni Kristal, ay may biglang huminto na tricycle sa gilid namin. Agad ko namang namukaan ang driver. Siya ang nasakyan ko noong gabing dumating ako dito. Ang unang nag-warning sa akin na delikado sa lugar na yon. Agad sumimangot ito sa akin at bumaba ng sasakyan. Pagkatapos ay lumapit kay Kristal. Teka, ikaw yung lalaki sakay ko nung isang gabi Ako nga. O ikaw pa pala? Akala ko nilapa ka na ng mga aswang Bakit hindi mo sinabi sa akin na may aswang pala dito? Muntik na ako mapatay. Mabuti na lang at marunong ako lumaban at tinulungan ako ni Kristal. Di ka naman nagtanong Pare, buhay ng ibang tao nakasalalay rito. Hindi mo pwedeng gawing biro. Malay kung aatake ang aswang, ano pa problema mo? Ikaw, anong problema mo? Wala kang malasakit sa kapwa mo Ano sabi mo? Hoy, tama na yan. Huwag nga kayong mag-away. Yan ang angas-angas Mas una ka nag-angas, di ba? Bakit mo ba kasama yung lalaking yan? Lumayo ka nga dyan. Chad, tama na. Siya yung border ko ngayon sa bahay at may katuwiran naman si Jordan. Ikaw naman pala yung sinakyan niya nung gabing yun Bakit hindi mo pa sinabi sa kanya na may aswang sa baryo natin? Pakialam ko dyan. Kaya wala ka din pakialam kung sakaling napahamak siya at nadamay ako? Baka nakakalimutan mo. Responsibilidad ko siya dahil nasa bahay siya nagpabook ng kwarto. Halika na, Jordan. Crystal, sandali lang. Talagang magkasama kayo sa bahay mo? Kayong dalawa lang? Oo. Ano naman sa'yo? Diyan ka na nga. Sino ba yun? Boyfriend mo? Hindi Wala akong boyfriend. Pero nanliligaw sa akin yon. Sorry pero ang angas nun. Huwag mo nang pansinin yun. Halika na. Mamalengke na tayo. Pasado 10:00 ng gabi, habang nagkukwentuhan kami ni Kristal dahil pareho pa kaming hindi inaantok, nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap nang mag-ring ang phone ko at tumawag ang isang engineer ng kumpanya. Dahil humihina ang signal doon sa loob, napilitan akong lumabas ng bahay. Hello, pare. Kumusta na yung project? Sige. Check ko bukas. Pupunta ako sa bayan para makasagap ng internet. Sige. Thank you. Ikaw na bahala dyan Babalik ako agad as soon as mahanap ko na si Mami. May problema ba? Wala naman. May sinabi lang na importante yung kasama ko sa trabaho tungkol sa isang project namin. Pumasok ka na dito. Baka matsyempohan ka pa ng aswang Bukas pala, hindi mo na siguro ako maghanap kay Mami. May kailangan akong asikasuhin na trabaho sa opisina. Saan ba may malakas na internet dito? Dito sa bahay. May internet ako. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Parang hindi pa. Sorry. Walang-wala sa loob ko Hindi kasi lagi nakabukas yan. Minsan lang kapag nandito ka sa bahay. O kaya sa gabi lang. Dahil busy ako maghapon sa trabaho at sa gabi maaga ako nakakatulog. Kaya hindi ko na nagagamit. Yun naman pala Bukas ng umaga, bubuksan ko na kaagad. Sabay kaming tumingala ni Kristal nang mula sa bubong ay may narinig kaming tunog na parabang may lumalakad doon. Mabigat ang bawat yabag ng mga paa nito dahil sa tunog ng langit-ngit ng yero. Ano yun? May naglalakad sa bubong. Magnanakaw? Dito ka lang. Titignan ko. Huwag kang lalabas. Bakit? Hindi yun tao. Aswang yun. Aswang? Nandito na naman siya. Dahil nahaamoy ka niya. Gustong-gusto niya na binibiktima ang mga dayo. Nagmadaling pumasok si Kristal sa kwarto at may kinuha na parang isang latigo. Pagkatapos ay kinuha ang isang garapon na asin na may pinitpit na bawang at abo. Ako naman ay agad kinuha ang nakitang itak sa kusina. Nakiramdam kaming dalawa hanggang sa may nahagip ang gilid ng mata ko sa bintana. May tumalon mula sa bubong. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo at malakas na binato nito ang pinto.
bintana. Matapos batuhin ang pinto, ay naroon na nga ang aswang sa kabilang bintana. Nakatayo doon at tila takam na nakatingin sa amin. Bigla kong nahawakan sa kamay si Kristal at hinila saka ko hinarang ang sarili sa kanya. Humigpit ang hawak ko sa itak nang bigla itong tumakbo papunta sa pinto. Tumakbo ako sa kabilang bintana at sumilip doon. Sinusubukang lumapit ng aswang sa pinto pero hindi nito magawa dahil sa nakasabit na bawang doon. Kaya naman ang ginagawa nito ay binabato ang pinto gamit ang malalaking tipak ng bato. Kristal, anong pwedeng gawin para lumayo siya? Ito ang asin. Muntik na ako dun ah. Bigla akong napaatras nang ilusot ng aswang ang isang braso niya sa jealousy window at pilit akong inabot. Mabilis kong hiniwaan doon ang aswang, saka agad dumakot ng asin at binuhos ko sa sugat niyang yun. Malakas na umangil ang aswang at lalong nagwala. Umalis na siya. Ay, salamat sa Diyos. Tanghali, habang kumakain ako sa karinderya kung saan nagtatrabaho si Kristal, napalingon kami ng may dumaan na nagtatakbuhang mga kabataan. Kasunod na mga ito, ang 2 police mobile. Huminto sa gilid ng kalsada at pumasok sa kakahuyan. Maya-maya ay humahangos naman na dumating ang mag-asawa at ilan pang kasama nito. Gaya ng mga nauna sa kanila, ay pumasok rin sila sa masukal na gubat hanggang sa umalingaw-ngaw ang malakas na iyak ng mga tao. Anong meron doon? Ewan ko. Malamang may mga natagpuan na namang patay. Na naman? Oo, pinatay ng aswang. Mukhang naganap siya ng ibang bibiktimahin nung mabigo siya na pumasok sa bahay. Sandali nga lang. Wala bang ginagawa ang lokal na pamahalaan nyo rito para mahanap yung aswang na yun? Meron. Hinahunting naman nila kasi yung tao. Hindi kasi sila naniniwala na aswang ang may kagagawan. Baka daw lalaki na hay sa pinagbabawal na gamot ang pumapatay. Talagang hindi nila mahanap yun. Mga mukha ngang tangi. Ilang sandali pa ay dumating si Chad, ang maangas na manliligaw ni Kristal. Dahil may bad blood na kami sa una pa lang, nagsukatan lang kami ng tingin at tinuon ko na ang atensyon ko sa kinakain ko. Hi, Kristal. Hoy, napadaan ka. Nakita kita kaya uminto muna ako. Kaya pala, libre ka ba? Iimbitahan sana kita bukas Aha? Hindi kasi pwede. Alam mo naman na kapag may guest ako, hindi ako umaalis. Sige na. Pasensya ka na, Chad. Sa susunod na lang. Hindi kasi talaga pwede. Wala nang dumating yung lalaking yan dito. Lagi ka na lang hindi pwede. Dati naman, nadali mong sumasama sa akin kapag niyayaya kita. Kayo na ba nun? Agad nagpanting ang tenga ko sa pagtaas ng boses nito kay Kristal. Bigla akong tumayo at hinarap siya. Maangas akong tinignan ito at nananadya na binangga ako sa dibdib. Hindi ako nagpatalo at ganun din ang ginawa ko. Kaya naman nagmamadaling lumabas ng karinderya si Kristal at pumagitna sa amin. Dumating din ang lalaki na humango ng 2 basket ng suman kay Kristal at inawat si Chad. Pare, huwag kang bastos. Ikaw ang bastos. Paano ako naging bastos? Kumakain ako ng tahimik ron ah. Nagaw mo sa akin si Kristal Gago ka pala Hindi pa naman din kayo makitid na yung utak mo. Sira ulo. Ang yabang mo Halika dito, sapakan tayo. Chad, relax lang. Hoy, ano ba? Tama na yan. Chad, tumigil ka na. Iyan Tumigil ka na sabi. Walang ginagawang masama si Jordan at pinapaalala ko lang sa iyo ha. Wala tayong relasyon kaya huwag kang umasta na parang niloko kita. At tigilan mo ang pagbabastos mo sa guest ko. Halika na Jordan, kumain ka na doon at huwag mo nang pansinin yan.
Crystal naman. Umalis ka na at huwag mo na akong kakausapin dahil wala na sa lugar yung ginagawa mo. Tama na. Mali naman din kasi yung ginawa mo. Hindi ka dapat nagsalita ng ganun. Nako. Minus 10 points tuloy ang pogi points mo. Paano ko sasagutin yan kung ngayon palang ganyan ka na? Wisip. Pabalik na sana ako sa pwesto ko nang bigla akong lumingon sa daan kung saan natagpuan ang biktimang pinatay ng aswang. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ang isang pamilyar na muka. Biglang tinangay ng hangin ang nararamdaman kong inis nang matitigan ko ang babaeng yun. Ma'am, Mami, Hoy, Jordan, ayos ka lang ba? Ma'am! Mami! Kitang-kita ko kung paano lumingon si Mami at bumakas ang gulat sa mukha niya pagkakita sa akin. Sa halip na lapitan ako para itong nakakita ng aswang at biglang tumakbo palayo. Dahil doon ay mabilis ko siyang hinabol. Ma'am! Mami! Jordan, sandali lang, Jordan. Mami, sandali lang! Nang sa wakas ay maabutan ko si Mami, bigla ko siyang hinawakan sa braso at humarap sa daan niya. Naging mailap ang kanyang mga mata at hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Pilit binabawi ang braso niya pero hindi ko yun binitawan. Ma'am, ano ba? Bakit mo ako tinakbuhan? Sino ka ba? What? Anong sino ako? Are you kidding me? Hindi kita kilala. Huwag kayong magpanggap na hindi niyo ako kilala, ma'am. Dahil nasasaktan ako. Anak niyo ako. Paano niyo ako nakukuha ang ipagkaila? Nasaan ang konsensya niyo? Tigilan niyo na ako. Kung pinapapunta ka dito ng daddy mo para bumalik ako, pues wala kang maaasahan sa akin. Ayoko na sa kanya. At kanino mo gusto? Doon sa kabit mo? Sa lalaking pinagpalit mo kay daddy? Bakit? Ano bang meron sa lalaking yun? At mas pinili mong sirain ang pamilya natin para sa kanya? Huwag mo akong pinakikialaman, Jordan. Hindi mo ako naiintindihan. Mahal ko siya. Mahal? Mahal? Anak ng... paano si Dad? Hindi mo siya mahal? Ano, mas mayaman ba yung lalaking yun? Kaya kinalimutan mo na yung delikadesa at konsensya mo para sa pera? Sumusobra ka na. Ako pa rin ang ina mo. Talaga? Naisip mo ba yan nung pumatol ka sa kabit mo at iwan ako? Naisip mo ba ako na anak mo? Hindi naman, di ba? Bumalik ka na doon sa ama mo. Pabayaan niyo na ako. Hindi na ako babalik kay Berto. Nagkakamali ka, ma'am. Hindi kita hinahanap para pabalikin sa atin dahil wala ka nang babalikan. Dahil patay na si Daddy! Ano? Patay na si Dad. Nagpakamatay siya nung gabing lumayas ka. Hinahanap kita para ipamukha sa inay kung pumatay si Daddy ko. Ikaw, sinira mo ang pamilya natin. Hindi. Hindi yan totoo. Kaya, congratulations, ma'am. Malaya ka na. Magpakasaya ka sa piling ng kabit mo. Pero ito yung tatandaan mo. Wala ka na ring anak mula ngayon. At wala kang makukuha kahit isang sentimo sa lahat ng pinaghirapan ni Dad. Because you know why? Because you're not worth it. Brenda? Mahal? Anong nangyari dito? Lahat kami ay natigilan sa sinabi ni Vergel sa mami ko. Mahal? Mahigpit kong kinuyom ang kamao ko. Tinignan ko ang lalaki sa harap ko mula ulo hanggang paa. Mas bata ito sa mami ko. Hindi kagwapuhan pero may itsura kahit paano. Sa klase ng estilo niya sa pananamit, hindi ito ang tipong mayaman at may sinabi sa buhay. Mahal? Ito ba ang kabit mo? Itong siraulong manyakis na itong pinalit mo sa daddy ko? Jordan, mag-uusap tayo na. Jordan, tama na. Shut up!
Huwag na huwag mo akong kakausapin. Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Diyos ko, Beren! Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo at sa ibang tao? Ang bata niya, no? Parang anak mo na yan eh. At ikaw, kung inaakala mo na may makukuha kang pera sa mami ko, kaya pinatulan yan, nagkakamali ka. Dahil sisiguraduhin ko na hindi kayo makikinabang sa anumang iniwan ng daddy ko. Anak, sandali lang! Anak! Jordan! Jordan! Sandali lang! Hindi ko na pinakinggan ang pagtawag sa akin ni Mami. Ni hindi ko na siya nilingon. Tumakbo ako palayo hanggang sa makarating ako sa bahay. Pagdating sa kwarto ko, ay doon ko binuhos ang nararamdaman kong sama ng loob. Oo, Madam Venus. Hinanap ko si Mami para ibuhos ang lahat ng galit ko sa kanya. Ang ipamukha sa kanya at isumbat kung paano niya pinatay sa sama ng loob ang daddy ko. Si daddy na yata ang pinakamabait na lalaking nakilala ko. Growing up, he's a strict dad, especially when it comes to my studies. Pero sa kabila noon, malambing siya, napaka down to earth at sweet. Tuwing weekend ang bonding namin. Kung hindi kami nagluluto, naglalaro kami ng basketball o kaya ng golf. Minsan, lumalabas kami para kumain sa bagong restaurant na nadiskubre nito o kaya ay nanunood ng sine. While si Mom, to be honest, hindi kami masyadong close. Pero noong kasama namin siya, mabait din naman siya, masarap magluto. Pero sa tuwing nilalambing siya ni Dad, palagi siyang naiirita o kaya nagagalit. Maglalambing lang siya kapag may gustong ipabili na mamahaling bag, sapatos o kung ano pang material na bagay. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganun niya tratuhin ang daddy ko. Maghapon akong hindi lumabas ng kwarto. Sa halip ay sinubsob ko ang sarili ko sa trabaho. Hindi ko naman kailangang problemahin ang perang iniwan ni Dad dahil lumabas sa last will and testament na sa akin niya iniwan ang lahat ng kanyang pera at ari-arian. Ayon sa mismong abogado, matagal na daw alam ni Dad na nagloloko si Mom, kaya pinabago niya ang last will, kaya walang iniwan kay Mommy kahit isang property. Maliban na lang doon sa mga property namin na sa kanya na nakapangalan. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Pero hanggang sa sandaling yun, ay gising na gising pa rin ako. Naroon ako sa sala at nakatayo sa harap ng bintana. Nakatanaw sa labas habang umiinom ng beer. Jordan, bakit hindi ka pa natutulog? Papaantok lang. Beer, gusto mo? Hindi, sige. Magbabanyo lang ako kaya ako lumabas. Matapos nitong magbanyo, sa halip na bumalik sa pagtulog, ay naupo ito sa kawayan na sofa at tumingin sa akin. Malungkot lang akong ngumiti bago naupo sa tabi nito. Pagkatapos ay tinungga at inubos ang laman ng bote. Hindi pa ako nasiyahan doon, kaya nagbukas na naman ako ng isa pang bote. Tama na. Baka masobrahan ka na naman at magkasakit ka. Okay lang ako. Ay, ang akala ko pa naman kaya mo hinahanap ang mami mo para pabalikin sa inyo. Bakit ko gagawin yun? Hindi ko galing pilitin pabalikin ang kusang umalis, no? Oh, paano yan? Uuwi ka na sa Maynila? Hindi ko alam eh. Siguro. Pero parang hindi ko kayang iwan ka rito na may ganyang problema sa aswang. Okay lang naman ako dito. Nakaya kung ano wala ka pa eh. Hindi kaya ng konsensya ko at na-experience ko first hand kung paano atakihin ang aswang. Paano ko matsyempohan ka at patayin ka. Oh, di mamamatay. Sira ulo. Hindi, joke lang. Pero okay ka na ba kahit paano? Hindi. Mas
Masakit ang ginawa ng mami ko. Maaaring dumating ang araw na mapatawad ko siya. Pero hindi ko makakalimutan kailanman na namatay si Dad dahil sa kanya. Mas makakabuti siguro na bumalik ka na sa Maynila para makalayo ka sa mami mo. Kapag kasi nandito ka baka lalong madagdagan ang galit mo kapag nakita mo siya nakasama si Berhel. Tintik na yan. Wala akong kaalam-alam na nakaharap ko na pala yung lalaking sumira sa pamilya namin. Nakakapagtaka naman kung ano nakita ng mami mo kay Kuya Berhel, no? Hindi naman sa pamimintas pero mas gwapo at gihamak naman na mas mayaman kayo. Si Kuya Berhel? Naku, sa totoo lang tayo, hindi naman yan mayaman Sorry sa sasabihin ko pero maliban na lang kung pinangakuan niya ang mami mo ng kung anong yaman. Pero malay natin, baka mahal nga nilang isa't isa. Wala na akong pakialam sa kanila. Basta ang haayusin ko ay ang naiwan ni Dad. Matulog ka na. Tama na yan. Kinabukasan ng gabi, matapos kong mag-isip ng mabuti, napagtanto ko na tama si Kristal. Mas mabuti na bumalik na ako ng Maynila para tuluyang kalimutan ang lahat at ipagpatuloy ang buhay ko. Pero kanina, habang nag-iimpake ako, napansin ko ang lungkot sa mga mata niya. Hindi ako halos kinakausap nito habang masyadong abala sa kung ano-anong gawain. Hanggang sa habang sinasarado ko ang luggage ko, doon siya sumilip sa kwarto ko. Tuloy na talaga yung pag-alis mo, no? Oo, bukas ng 9:00 ng umaga ang flight ko. Mag-aeroplano na ako para mabilis ako makarating sa Maynila. Pero mga 6:00 alis na ako rito. Atid na lang kita sa airport. Huwag na, kaya ko na ang sarili ko. Alam ko marami ka pang gagawin. Sige. Basta mag-iingat ka rito ha. Lagi ka maglalak ng pinto lalo sa gabi. Tsaka mag-iingat ka ron sa Chad na yun ha. Wala akong tiwala ron. Oo, maraming salamat sa lahat. Kinuha ko ang wallet ko at kumuha ng pera na doble sa dapat na babayaran ko. Nagulat si Kristal at natulala nang iabot ko yun sa kanya. Natawa na lang ako sa kanyang naging reaksyon, kaya ako na mismo ang naglagay ng pera sa kamay niya. Pagkatapos ay parang bata na ginulo ko ang kanyang buhok. Ba't ang laki naman ito? Sige na, kunin mo na. Pandagdag rin yan sa puhunan mo sa suman. Salamat. Sige, matulog ka na. Maaga ka pa bukas. Okay, good night. Good night. Pasado 12:00 ng hating gabi. Pareho na kaming nahihimbing sa pagkakatulog ni Kristal nang maalimpungatan ako. Mula sa labas ay may naririnig akong boses ng may edad na babaeng sumisigaw. Humihingi ng tulong habang umiiyak. Bigla akong napabalikwas ng bangon nang makilala ko ang nagmamay-ari ng boses na yon. Tulong! Tulungan niyo Mami? ako! Nagmamadali akong nagbihis at lumabas ng kwarto. Hinanap ko ang itak at agad tumakbo palapit sa pinto. Akma kong bubuksan yon nang lumabas mula sa kwarto si Kristal. Gaya ko ay mukhang nagising din ito sa lakas ng sigaw ng babae. Jordan, saan ka pupunta? Yung babaeng yun. Boses ni Mami yun. Sigurado ka? Oo, hindi ako pwede magkamali. Boses ni Mami yun. Baka mapahamak ka. Kaya ko ang sarili ko. Huwag mo akong alalahanin. Jordan, sandali. Mabilis akong lumabas ng bahay at tinalon ko ang bakod papunta sa pinanggagalingan ng sigaw. Tumakbo ako hanggang sa biglang huminto ang sigaw ng babae. Doon din ako huminto at lumingon sa paligid. Parang mulang naglaho ang boses ng babae. Wala akong ibang naririnig kung hindi ang huni ng mga kuliglig. Nakiramdam ako
habang unti-unting nababalot ng takot ang dibdib ko. Oo, galit ako sa mami ko dahil sa panluloko niya sa daddy ko. Pero kahit kailan, hindi ko hiniling o inisip na may mangyaring masama sa kanya. Mami! Ma'am! Nasaan ka? Naghanap ako sa paligid, sa likod ng mga puno, sa makakapal na halaman, pero wala doon si Mami. Hanggang sa mapaatras ako nang biglang tumalon mula sa taas ng puno ang aswang. Nakangisi ito sa akin, kaya nakikita ko ang matalas nitong mga ngipin. Nasaan ang mami ko? Anong ginawa mo sa kanya? Saklolo! Tulong! Tulungan niyo ako! Madali ka lang palang Lydia. Ginaya mo ang boses ni mami? Sino ka ba? Ano ba kailangan mo sa akin? Mas ito ang naging sa buhay ko. Wala akong alam sa sinasabi mo. Biglang sumugod sa akin ang aswang. Pero bago pa siya makalapit, ay sinalubong ko na siya ng isang malakas na sipa sa dibdib. Hindi lang isa, kung hindi dalawa. Napaatras ito at natumba. Pero agad din naman siyang nakabawi at muling sumugod sa akin. Sisipain ko siya dapat ulit nang bigla akong talunan nito. Umatras ako, pero nahagip ako nito sa damit at agad sinakal sa liig. Kakagatin niya dapat ako sa braso. Pero mabilis ko siyang sinuntok ng malakas ng sunod-sunod sa muka hanggang sa mabitawan ako. Demonyo ka! Ikaw muna ang mamamatay bago ako! Mabilis kong dinampot ang nabitawan kong itak. Akma siyang susugod muli sa akin, pero sinalubong ko siya ng saksak sa tiyan. Ang akala ko ay ligtas na ako, pero nahawakan ng aswang ang sugat ko sa dibdib at mariin na binaon ang kuko nito. Hindi mo ako basta mamamatay! Hinila ko ang itak at sinipa siya ng malakas. Saka ako napahawak sa dibdib ko na muling nagdurugo. Muli akong sinugod ng aswang at sa pagkakataon na ito ay natumba ako sa lupa. Akmang sasakyan ako ng aswang nang may biglang humagupit dito ng latigo at sunod-sunod na may bumato sa kanya ng asin. Malakas na sumigaw ang aswang na parang nalalapnos ang balat nito. Lumayas ka ditong demonyo ka! Layas! Huwag mo kaya dito, babae! Kristal! Galit na sumugod ang aswang matapos nitong maiwasan ang hagupit ng hawak ni Kristal. Pagkatapos ay agad niyang tinulak sa puno at doon sinakal ng mahigpit sa leeg. Nanlaki ang mata ko nang makitang nakaamba na ang mga kuko nito sa tiyan ni Kristal. Parang nakalimutan ko bigla ang sakit na nararamdaman ko dahil sa sugat ko. Mabilis akong tumayo at tumakbo palapit sa dalawa. Saka ko sinaksak mula sa likod ang aswang. Mamatay ka na! Nabitawan nito si Kristal. Nang hugutin ko ang itak, inakala ko na tuluyan na itong babagsak at mamamatay. Pero naitulak pa niya ako at mabilis na kumaripas ng takbo. Sumuot ito sa madilim na kakahuyan at parang bulang nilamon ng dilim. 2 buwan na ang lumipas. Sa kabila ng mga nangyari ng gabing yon bago ako umalis at sa kabila ng sugat ko, tumuloy pa rin ako sa pagluwas ng Maynila. Dahil kinakailangan ko na ring umuwi dahil sa naging problema sa isang project ng kumpanya. Hindi naman din kami nawala ng komunikasyon. Naging active si Kristal sa social media at doon kami madalas mag-chat o mag-video call.
Ayon kay Kristal, ay buhay pa rin ang aswang pero hindi na ito sumasalakay sa kanilang baryo kung hindi sa mga karatig bayan. Sa totoo lang, Madam Venus, wala na dapat akong balak bumalik doon. Pero hindi mawala sa isip ko si Kristal. Hanggang sa tuluyang matapos ang project namin at naisip ko na sorpresahin siya. Ang kwento niya sa akin habang mag-isa sa bahay ng gabing yon. Pasado 7:00 ng gabi nang magbukas siya ng bote ng beer at mag-isang umiinom habang kaharap ang crispy pata. Tama, Kristal. Mag-celebrate ka. Total naman sanay ka lang mag-isa tuwing birthday mo. Walang nakakaalala kahit isa. Kinalimutan na nila ako. Pati si Jordan wala na. Hindi niya na naalala. Tingnan mo nga, maghapon hindi online. Ha? Sino yun? Teka, baka aswang na naman yun. Papatayin ko na talaga yung aswang na yan. Tumayo si Kristal at nagmamadaling kinuha ang itak. Hindi pa muna niya binuksan ang pinto at nakiramdam. Halos mapatalon pa siya sa gulat nang biglang kumatok ulit ang tao sa labas. Sinubukan niyang silipin sa bintana pero hindi niya maaninag kung sino yon dahil parang sadyang tinatago ang sarili sa gilid. Sino yan? Hindi ka sumasagot Teka. Happy birthday! Natawa ako nang makitang nakataas ang itak nito pero agad natulala nang makita ako at ang cake na hawak ko. Kinuha ko sa kanya ang patalim at maingat na binaba ito sa tabi. Pagkatapos ay tumayo ako sa harapan niya. Happy birthday, Kristal! Jordan, bumalik ka? Totoo ba? Siyempre, birthday mo eh. Di ko pwedeng palagpasin yun. Jordan, thank you. Lalo akong napangiti nang yumakap siya sa akin ng mahigpit. Hinagod ko ang likod niya para tuluyang kumalma ito. Masyado siyang emosyonal at naiintindihan ko kung bakit. Wala siyang pamilya at wala siyang kasama na magse-celebrate ng espesyal na araw na yon. Hindi pa naman ako huli, no? Hindi naman. Halika na. Doon na tayo sa loob. Baka matsyempo na naman tayo ng aswang dito. Kinuha niya sa akin ang cake at dinala ko naman sa loob ang bagahe ko. Nang mahubad ko ang jacket, ay muli akong humarap sa kanya. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero agad kong nilapitan si Kristal at ako naman ang yumakap sa kanya ng mahigpit. Namiss kita. Kahit kausap kita lagi sa chat, iba pa rin kapag kasama kita. Ako rin, ang lungkot na nitong bahay mula nang umalis ka. Sa lahat na naging border ko dito, ikaw lang ang nagparamdam sa akin na parang may pamilya ulit ako. Sorry for leaving you, ha. Kung ako masusunod, hindi ako aalis dito hanggat hindi napapatay yung aswang na yun. Ang importante, bumalik ka. Tsaka okay naman ako Ano, kumain ka na? Hindi pa nga eh. Nagugutom na nga ako eh. Sakto, nagluto ko ng pansit. Hindi pa rin ako kumakain Nawala na ako ng gana kanina. Ang akala ko kasi, mag-isa na naman ako. Sige. Sabay na tayo tapos samahan kitang uminom. Hindi ko maipaliwanag ang saya ko nang sa wakas ay kasama ko na ulit si Kristal. Ang totoo, Madam Venus, naging madali para sa akin na dalhin ang problema ko dahil sa kanya. Lalo na noong nagkita na kami ng mami ko. Gumaan ang pakiramdam ko kasi nasa tabi ko si Kristal. May nakikinig sa akin. Ngayong gabi, pakiramdam ko ay panahon na para gawin ko ang ginawa niya sa akin. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Matapos naming kumain ng hapunan, ay nag-inuman na kami. Beer lang,
Pero nakarami na rin ang nainom namin, kaya medyo nahihilo na kami pareho. Nga pala, pinati ka ba ng parents mo? Pati ng mga kapatid mo? Ako, babatiin nila. Baka nga nakalimutan na nila na may anak sila na iniwan dito. Bakit naman? Nung mamatay ang lola ko na siyang tanging nagmamahal sa akin sa pamilya ko, naghiwalay naman ang mga magulang ko. Nagising na lang ako na isang araw Wala na si tatay. Ang nanay ko naman ang sumunod. Nagmakaawa ko na huwag nila akong iwan. Pero, ayun, iniwan pa rin nila ako. Dumaan ang birthday ko, Pasko, at bagong taon pero hindi man lang nila ako kinakamusta. Ayun, kahit isa wala man lang bati-bati. Maaalala lang nila ako, alam mo, kapag kailangan nila ng pera. Saan ka naman ba nakakita ng mga magulang? Naiiwan mo mag-isa yung anak mo na 15 anyos pa lang. Sumama sila sa kanya-kanya nilang kabit. Tapos ang iniwan lang nila sa akin noon ay 500 piso. Wala man lang bang nagalok sa'yo kahit isa sa parents mo o mga kamag-anak mo na doon ka tumira sa kanila? Wala. Wala man lang ang nagtanong sa akin kung gusto ko bang maiwan dito Kung gusto ko ba sumama sa kanila. Wala man lang nagtanong sa akin kung gusto ko rin bang umalis dito. Wala. Wala silang pakialam sa akin. Kaya ka ba nagtitinda ng mga suman at kakanin para may maibuhay ka sa sarili mo? Kailangan Kung hindi, mamamatay ako sa gutom. Ayoko pa mamatay, Jordan. Marami pa akong pangarap. Nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Naiintindihan ko ang pinagdadaanan niya. Kahit paano ay mas maswerte pa rin ako dahil kahit paano ay naramdaman ko ang buong pagmamahal sa akin ni Dad. Hindi gaya niya na parang tinalikuran ng mga taong dapat sana ay kasama at kakampi niya. Hindi ko nga maintindihan kung bakit nila ako inabandonan ng ganito Wala naman akong ginagawang masama. Hindi nga ako nagpabigat sa kanila. Wala naman akong diferensya sa katawan. Matalino at masipag naman ako. Baka pangit ako kaya nila ako iniwan. Hindi ka naman pangit Maganda ka. Yung mga mata mo. Yung mahaba mong buhok. Yung cute mong ilong. Tsaka sexy ka rin naman Mabait. Masipag. Sobrang sipag. At higit sa lahat, masarap magluto. Wala sa yung pagkukulang, Kristal. Sila ang may problema. Ayoko na dito sa probinsya na to. Sawa ako makipagpatentero kay kamatayan. Dahil lang sa aswang. Alam mo, ang dami kong pangarap. Gusto kong lumuwas na Maynila at ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Gusto kong maging architect. Mangyayari lahat yun. Walang imposible kasi nagsusumikap ka. Jordan, maraming salamat at dumating ka. Salamat at bumalik ka. Oo, nung umalis ka, nalungkot ako. Hindi naman ganun kahabang pinagsamahan natin. Pero parang ang laking kawalan nang umalis ka at bumalik ka na Maynila. Ako rin. Ganun ang naramdaman ko. Kung hindi nga lang sa trabaho, baka mas napaaga ang balik ko. Okay lang. Ang importante, nandito ka ngayong birthday ko. Gaano katagal ka pala dito? Depende. Basta masiguro ko naligtas ka na rito at wala na ang aswang. Thank you, ha. Alam mo, ngayon lang may nagbalasakit sa akin ng ganito. Oh, tama na. Tahan na. Shh. Huwag ka nang umiyak. Tumingin sa akin si Kristal at ngumiti nang pinahid ko ang luha niya gamit ang kamay ko. Ngumiti rin ako sa kanya at wala kahit isa sa amin ang bumawi ng tingin. Hanggang sa habang pinupunasan ko ang pisngi niya, namalayan ko na lang na hinawakan ko yun at hinila ang mukha niya palapit sabay halik sa kanyang labi.
hanggang sa matauhan ako at saka lumayo sa kanya. Sorry, nabigla lang. Hindi ko na ituloy ang sinasabi ko nang si Kristal naman ang humila sa akin at hinalikan ako. Doon ako gumanti ng mas malalim at mas mainit na halik. Hanggang sa namalayan ko na lang, nabuhat ko siya at pumasok kami sa loob ng silid. Kristal? Dahan-dahan akong bumangon at doon ko lang namalayan na wala na siya sa tabi ko. Agad akong nagbihis ng sweatpants pero hindi na ako nag-abala pa na magsuot ng pang-itaas. Nang lumabas ako ng kwarto, naabutan ko si Kristal na kalalabas lang ng banyo at bagong ligo. Hindi ko napigilan ang ngiti ko nang mamula ang mukha nito. Umiwas siya ng tingin at nagmamadaling pumasok sa kwarto niya. Pinigilan ko pa na matawa dahil hirap itong maglakad. Good morning. Good morning. Mag-breakfast ka na? Ikaw, kumain ka na? Hindi pa rin. Sabay na tayo. Alam kong nahihiya si Kristal matapos ang namagitan sa amin. Kaya naman binigyan ko rin siya ng space at hindi ko muna kinulit. Kaya nag-toothbrush muna ako at naligo na rin. Paglabas ko ng banyo ay dumiretso ako sa loob ng kwarto niya kahit na nakatapis lang ako. Natawa na ako ng malakas nang pagpasok ko sa loob ay naka-underwear lang siya at mabilis tinakpan ng tuwalya ang sarili. Anong ginagawa mo dito? Oh, bakit mo tinatakpan yan? Para namang hindi ko nakita yan kagabi. Shh! Pwede ba? Huwag ka maingay. Baka may makarinig sa'yo tsaka bakit ka ba pumasok dito ng ganyan ang itsura mo? Bakit? Nakita mo na rin naman to ah. Teka, sandali nga. Bakit ba ayaw mo akong harapin ng maayos? Nagsisisi ka sa mga nangyari kagabi, no? Hindi. Hindi naman sa ganon. Kaya lang kasi, lasing kasi tayo kagabi tapos ayoko naman na isipin mo na ganitong klase ako ng babae. Hindi pa ganun katagal mula nang... Hindi ganun ang tingin ko sa'yo, Kristal. Hindi ngayon pumasok sa isip ko eh. Dahil kung ganun ka, hindi ako yung unang lalaki sa buhay mo. Sorry. Hindi ko lang alam ang gagawin ko. Relax, okay? Mamaya kapag kalmado ka na, pag-usapan natin to. Okay. Kristal! Kristal! Nandiyan ka ba? Magbihis ka na. Ako nalalabas. Hoy, sandali lang. Lalabas ka na nakaganyan? Hoy! Hindi ko siya pinakinggan at diretsyong lumabas ng kwarto. Dahil bukas ang pinto sa sala, nakita ko na lang na nasa pinto na si Chad. Tila nagulat pa ito nang makita ako, lalo na ang ayos ko. Pagkatapos ay tumingin ito sa kwarto na pinanggalingan ko. Maya-maya ay lumabas din doon si Kristal. Magulo at basa pa ang buhok. Uy, Chad. Napadaan ka. Ano kasi? Iabot ko lang yung bayad dun sa suman. Sige, salamat. Ito, kumpleto na yan. Sige, una na ako ha. Okay, salamat. Nang araw na yon, ay hinarap ko ang trabaho ko habang si Kristal ay ganun din. Nagpunta siya sa karinderya at ako naman ay bumili lang doon ng pagkain at sa bahay na kumain. Nakita ko si Vergel doon, ang kabit ni Mami. Pero hindi kami nagpansinan, gayon din si Chad, na parang biglang nag-iba ang dating sa akin. Nawala ang aura ng pagkamayabang nito. Kinagabihan, pasado 8:00 na nang matapos ko ang trabaho na ginagawa ko sa laptop. Matapos kong iligpit ang mga gamit ko, ay pinasok ko ulit yon sa kwarto. Doon ko na nilapitan si Kristal.
Sinadya kong cornerin siya sa may lababo para hindi niya na ako maiwasan. Pwede ba huwag mo akong iwasan? Galit ka ba sa akin? Ha? Hindi. Ano kasi, naiilang lang ako. Bakit naman? Hindi ko rin alam. Dahil ba sa nangyari sa atin? Oo. Tsaka, natatakot lang din ako, Jordan. Paano kung mabuntis ako? Natatakot ako na baka takbuhan mo ko. Kung masyado ka nag-overthink. Una, hindi ako ganun ka-irresponsableng lalaki. Kapag may nabuo, pananagutan ko. Pero malayong mangyayari yon dahil siniguro ko na hindi ka mabubuntis. Paano na ba tayo ngayon? Ano na ba tayo? Ikaw ang tatanungin ko. Kung ano man ang maging desisyon mo, tatanggapin ko. Ano? Gusto mo bang ituloy ito? Oo, gusto ko. Kaya lang natatakot ako kapag dumating yung araw na iiwan mo na naman ako. May trauma na ako sa mga umaalis sa buhay ko. Baka kasi hindi ka na bumalik. Di mangyayari yun, no? Hindi ako kagaya nila. Nakalimutan mo na ba? Iniwan rin ako ng nanay ko. Alam ko ang pakiramdam mo. Kaya hindi ko gagawin sa ibang ginawa niya sa akin. Isang tanong lang, Jordan. Gusto mo ba ako? Yung gusto na higit sa kaibigan? You have no idea. Nung umalis ako rito at bumalik sa Maynila, sigurado ako sa sarili ko na kaibigan lang yung turing ko sa'yo. Hanggang sa lumipas yung mga araw, hinahanap-hanap na kita sa tabi ko. Akala ko simpleng namimiss lang kita. Yung mga luto mo. Narealize ko na higit na pala sa pagkakaibigan ang nararamdaman ko. Kaya na makasiguro ko sa sarili ko, di pumunta agad ako rito. Crystal, gusto kita. I really like you. I love you. Talaga? Oo naman. Ikaw, anong nararamdaman mo para sa akin? Ang gusto rin kita sobra. Pareho tayo nang na-realize nung umalis ka dito. May gabi nga na umiiyak ako kasi miss na miss kita. Hindi ko lang sinasabi sa'yo. Crystal, will you be my girlfriend? Oo naman. Matapos yon ay mabilis siyang yumakap sa akin. Umaapaw sa saya ang puso ko. Pumunta ako doon at nagpanggap na bakasyonista para hanapin ang mami ko. Pero bukod sa kanya, nahanap ko rin ang babaeng may kapareho ko ng karanasan. Parehong iniwan para sa ibang tao. I found comfort in her, Madam Venus. At labis ang saya ko na natagpuan namin ang isa't isa. Hindi na tayo mag-iisa ngayon. We have each other now. Sobrang saya ko, Jordan. Ako rin. Nga pala, yung si Chad, mukhang umaligid pa rin yun sa'yo. Hindi na. Ang totoo niya na nung isang buwan ko pa siya kinausap. Sinabi ko na hindi ko talaga masusuklian ang nararamdaman niya para sa akin. At hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay. Nagbayad lang talaga siya kanina ng in-order niya suma ng isang araw. Buti naman. Nang kunin kaming kontraktor ng isang businessman para sa itatayo niyang isang malaking commercial district, hindi ako nagdalawang isip na tanggapin yon nang makita ko ang lokasyon. Dahil malapit lang yon sa bayan kung saan nakatira si Crystal. Dahil may company car naman, iyon ang ginagamit ko kapag nagbabiyahe ng mahigit 1 oras papunta sa opisina at sa construction site. Nang gabing yon, malapit na ako sa bahay at naroon na ako sa town proper nang may matanaw akong pamilyar na mukhang nag-aabang ng masasakyan. Si Chad. Hindi ko alam kung bakit ako huminto, pero nakaramdam ako sa kanya ng awa. Pasado 9:00 na ng gabi ng sandaling yun at halos wala nang dumadaan na sasakyan. Chad, pare. Oh, Jordan. Nasaan yung tricycle mo? Wala, sira. Nasa talyer. Pauwi ka na ba? Saan ka ba galing? Oh, sa bahay ni tita ko. Ikaw, pauwi ka na ba?
Sakto, oo. Halika na, sakay na. Hindi, sige, ayos lang ako. Mag-aabang na lang ako ng jeep. Sumakay ka na. Wala na halos sasakay na dumadaan dito, oh. Baka mamaya, matsyempohan ka ng aswang dito. Konsensya ko pa. Sige, salamat. Salamat ulit. Wala ka naman. Jordan, pasensya ka na ulit sa nangyari noon, ha. Alam mo naman na siguro na nanliligaw ako kay Crystal noong mga panahon na yon, kaya medyo nagselos lang ako. Kalimutan mo na yun. Pasensya na rin, ha. Kailan ka pa ba bumalik dito? Nung birthday ni Crystal, sinurpresa ko siya. Kayo na ba? Oo, Alagaan mo yun, ha. oo naman. Mahal ko eh. Anyway, turo mo na lang kung saan yung bahay niyo, ha? Kahit doon na lang sa kanto. Sigurado ka? Baka mamaya, matsyempohan ka ng aswang, ha? Laki naman ako may dalang panlaban, eh. Nga pala, narinig ko na nanay mo raw si Aling Minda. Yung kinakasama ni Verhel. Oo. Pero hindi ko na siya kinakausap mula nung huling beses kami magkita. Bakit ba? Wala. Kilala ko kasi siya. Talaga? Dito, pinanganak at lumaki si Aling Minda. Pero ang nakakakilala lang sa kanya dito, yung mga lihitimong taga rito. Karamihan kasi ng mga nakatira dito ngayon, bago na eh. Kaya pala hindi siya kilala ng mga taga rito. Kahit si Crystal, hindi siya kilala. Ano yun? Nanlaki ang mga mata namin ni Chad nang makita na may nakatayong lalaki sa gitna ng daan. Kaya bigla kong nakabig ang manibela at agad natapakan ang preno bago pa kami bumangga sa puno. Mabilis kaming lumingon para tignan kung nasagasaan nga namin ang taong yun o kaya ay nahagip. Shit! Nasagasaan ko ba? Hindi yata. Wala naman ako narinig na malakas na kumalabog eh. Saan ba galing yung taong yun at magpapakamatay pa yata yun ah. Basta bigla na lang siya lumabas galing doon sa talahiban eh. Sandali, titignan ko lang. Samahan na kita. Bumaba kaming dalawa ni Chad. Ganun na lang ang pagtataka namin dahil wala kaming nadatnan na tao doon. Tumingin kami sa paligid, sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng kotse, sa likod ng mga puno, maging sa loob ng talahiban. Pero kahit anino ng taong muntik ko nang masagasaan, ay wala kaming nakita. Nasaan na yun? Biglang nawala ah. Nagkatinginan kami ni Chad na parehong may pag-aalala sa muka na para bang nabasa namin ang isip ng isa't isa. Matapos marinig ang nakakatakot na alulong ng aso, bigla akong kinabahan. Gayon din si Chad. Halika na pare. Baka mamaya aswang yung nakita natin eh. Shit! Oo nga pala. Pasok sa kotse, bilis! Muntik na tayo dun ah. Hindi ko naisip na baka aswang yung nakita natin. Di ko kasi namukhaan eh. Ang importante, nakalayo na tayo. Natigilan kami pareho ni Chad at nagkatinginan nang marinig namin ang pamilyar na angil na yon. Napakalapit nito na parang nasa likod lang namin siya. Ayokong isipin ni ayokong lumingon sa likod sa takot na baka tama ang hinala ko. Parang sasabog ang dibdib ko sa kaba habang dahan-dahang inaangat ang tingin ko papunta sa rearview mirror. Kasabay ng paglingon ni Chad sa likod at sa pagtingin ko doon, sabay kaming sumigaw ng malakas nang makita na nasa backseat ang aswang. Biglang gumewang ang takbo ng kotse nang bigla akong sunggaban ng aswang mula sa likod at sinakal ako. Nang tangkain akong kagatin ito sa balikat, ay agad itong sinuntok ni Chad sa muka. Inalis niya ang seatbelt at sumandal sa compartment, sabay sipa ng malakas sa muka. Kaya niya ako nabitawan. Sunod naman sinugod ng aswang si Chad, kaya pilit siyang sumiksik sa sulok. Agad kong hininto ang sasakyan at inunlock ang mga pinto. Nagmamadali akong bumaba at umikot
Pagkatapos ay binuksan ang pinto ng passenger seat. Dahil doon ay mabilis nakawala si Chad mula sa aswang. Sira ulo kong hayop ka! Chad, dali ka na! Takbo! Hinila ko si Chad palabas ng kotse at pagkatapos ay agad kaming tumakbo palayo. Paglingon ko ay nakita ko ang aswang na hinahabol kami. Nang mga sandaling yun ay wala akong ibang nasa isip kung hindi si Kristal. Alam ko rin na nag-aalala na siya. Gusto ko na siyang makita ulit, kaya kailangan kong makaligtas. Sandali pre, tumigil tayo! Maabutan niya tayo! May panlaban ako sa aswang. Nang putya ka, ba't hindi mo sinabi agad? Natatakot na ako eh. Oo, ikaw sumaksak. Puruan mo ha. Mula sa bulsa ay nilabas nito ang isang balisong. Inalis ko yon sa pagkakatupi at humanda habang hinihintay ang palapit na aswang. Nagtaka ako nang may ilabas si Chad na isang maliit na bote. Pagkatapos ay kinalas nito ang sinturon. Anong gagawin mo dyan? Itong sinturon, sasakalin ko siya tapos ikaw sumaksak. Itong laman ng bote, holy water to na may bawang, luya sa kakalamansi. Basta lahat to pangontra sa aswang. Hindi ka na dapat bumalik dito. Bumalik ako dito para patayin ka. Masyado ka ng maraming buhay na pininsala. Hindi na ako kaya patayin! Nang sumugod ang aswang, ako agad ang pinuntirya niya. Pero bago pa ito makalapit, ay sinalubong ko siya ng isang malakas na sipa sa dibdib. Umikot ako ng isang beses, sabay sipa ulit, ngunit sa mukha ko siya pinatamaan. Nawalan siya ng balanse at halos mapaupo sa semento. Doon biglang sumugod si Chad at sinakal ng sinturon ang aswang. Pero hindi pa ito nagtatagal nang bigla siyang sumigaw sa sakit nang kagatin ng aswang ang brasong to. Chad! Para ibuhos mo na sa kanya to, bilisan mo! Nang ibato ni Chad ang bote, agad kong binuksan yon at sinaboy ang laman sa mukha ng aswang. Sumigaw siya ng malakas na parang malalapnos ang mukha niya. Pagkatapos ay agad ko yung sinundan ng isang saksak sa dibdib nito. Bumitaw si Chad at pareho kaming umatras. Nakatayo ang aswang at nanghihina na tumakbo saka sumuot sa talahiban. Nagmamadali akong lumapit kay Chad na napahiga na lang sa simento. Hayop na yan. Hindi mamatay-matay kahit anong saksak natin. Kaya nilang pagalingin ang sarili nila kapag nasusugatan sila. Lalo na kapag malayo sa puso. Kahit anong saksak o baril mo sa aswang, kung hindi sa puso ang tama, baliwala. Mabubuhay at mabubuhay sila. Sandali pare, yung sugat mo. Yung natira sa bote. Ibuhos mo dito, bilisan mo. O sige, Wisit ka talaga, ba't mo binigla? May kalamansi yan eh. Ang buwisit. sabi mo ibuhos ko, di ba? Wala ka naman sinabing dahan-dahan. Natigilan ako at nagtaka nang makita kong bumula ang sugat niya. Pagkatapos ay kinuha nito ang panyo at ibinigay sa akin para itali yon. Agad naman akong sumunod pagkatapos ay bumalik na kami sa kotse. Bakit bumubula? Ibig sabihin, na kontra ng binuhos mo, yung laway ng aswang na naiwan sa sugat. Kapag kasi nakagat ka ng aswang, pwede kang mamatay o kaya maging aswang ka na rin. Pero unang hakbang lang to. Kailangan mas malapatan ng lunas to. Dadali na kita sa ospital. Wag, iuwi mo na lang ako sa bahay namin. Albularyo ang lolo ko, mas mapapagaling niya ako. Tapos umuwi ka na rin dahil sigurado akong nag-aalala na si Crystal sa'yo. Sigurado ka? Oo, sige na. Kulit naman na ito. Hindi ko pa napapatay ang makina ng kotse nang bumukas na ang pinto at agad nag-aabang sa akin si Kristal. Halata sa mukha niya ang pag-aalala habang hindi mapakali sa kinatatayuan. Agad akong bumaba ng kotse pagkakuha sa mga gamit ko.
Bakit ngayon ka lang? Mag-aalas 11 na. Ang sabi mo sa akin kanina nang tumawag ka, pauwi ka na. Sorry. May nangyari kasi. Nadaanan ko si Chad sa bayan na nag-aabang na masasakyan pa uwi. Kaya sinabay ko na. Ayun. Tapos naharang kami ng aswang. Kala ko kung sinong tao yung nasagasaan ko kaya bumaba kami. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa kotse. Siguro nung bumaba kami at naiwan namin yung pinto na bukas, saka siya pumuslit. Ano? Inasaktan ka ba? Ayos lang ako. Pero si Chad, nakagat siya eh. Kaya nga rin ako nagtagal kasi inatid ko siya sa kanila. Hindi naman ako makalis kagad. Hinintay ko kasi na matapos yung paggagamot ng lola niya. Kaya pala gano'n na lang ang kaba ko kanina. Sorry, hindi ko nasagot yung mga text or tawag mo ha. Naiwan ko kasi sa kotse yung phone ko sa sobrang taranta ko sa mga nangyayari. Ang mahalaga ay nakauwi ka na iligtas. Halika na rito. Kumain ka na. Sandali lang, payakap na muna ako. Namiss kita eh. Naibsan ang pag-aalala ni Kristal sa akin nang yakapin ko siya ng mahigpit at masuyong hinalikan sa labi pagkatapos. Ngumiti siya sa akin bago sinandal ang ulo sa dibdib ko. Sa loob ng ilang minuto, hinayaan ko ang sarili ko na nasa ganun kaming posisyon. Kung noong una na nilabanan ko ang aswang, ay wala akong takot at pakialam sa pwedeng mangyari sa akin. Mula nang maging girlfriend ko si Kristal, natakot ako para sa buhay ko. Ayoko pang mawala sa mundo. Ayokong maiwan na naman siyang mag-isa. Bukas, pupunta ka sa site? Oo. Pero hindi na ako gagabihin gaya ng dati. May short meeting lang ako ng alas 9 ng umaga. Tapos pupunta ulit ako sa site sandali, tapos uuwi na. Mga after lunch, nandito na ako. Ay, mabuti naman. Gaya ng pinangako ko kay Kristal, ay maagang natapos ang trabaho ko. Dahil wala rin naman siyang ginagawa sa bahay, tinawagan ko siya at nakipagkita sa kanya sa bayan ng mga bandang pasado 1:00 ng tanghali. Sa unang pagkakataon ay nag-date kaming dalawa. Kumain kami at nanood ng sine. Pagkatapos ay binilhan ko siya ng isang bouquet ng mga bulaklak. Matapos yon ay namili lang kami ng konti sa grocery bago umuwi. Nag-enjoy ka ba? Super. Sa Sabado, gusto mo pumunta sa ilog? Maligo tayo doon. Sige ba? Gaano kalayo yun dito? Malapit lang. Hindi ka aabutan ng 10 minuto sa paglalakad. Magbaon tayo ng pagkain para maiba naman yung date natin. Pasado 6:00 na ng gabi nang makauwi kaming dalawa. Palapit pa lang ang kotse na sinasakyan namin. Saglit akong huminto. Sa di kalayuan, bago dumating sa bahay nang makita ko kung sino ang nasa harap ng gate at naghihintay. Si Chad, kasama ang mami ko. Anong ginagawa niya dito? At bakit sila magkasama ni Chad? Kilala niya si Mami. Nasabi niya sa akin kagabi. Jordan, kausapin mo na maayos ang mami mo. Alam ko malaki ang kasalanan niya sa'yo at galit ka pa rin. Pero, nanay mo pa rin siya. Fine. Pagbibigyan kita. Sige. Pinarada ko ang kotse at sinundan kami ng tingin ng dalawa hanggang sa makababa kami. Hindi ako ang nagsalita at hinayaan si Kristal ang kumausap sa mami ko. Nakikita ko ang lungkot sa mga mata niya. Sadya kong iniwas ang tingin ko para hindi ako madala ng awa. Oh, Chad, napasyal kayo. Nagpasama si Aling Minda. Gusto ko raw niya makausap, Jordan. Pasok po kayo. Kanina pa po ba kayo? Mga 1 oras na rin. Sabi ko nga balik na lang kami pero maghihintay daw siya eh. Pasok po kayo. Nag-asikaso si Kristal sa kusina habang naupo naman ang dalawa. Ako, naroon sa tabi ng mesa at nakatalikod mula sa kanila. Huminga ako ng malalim bago ko siya hinarap ulit.
Wala na ang kinalakihan ko na glamurosa kong ina. Ngayon ay nahulog na ang katawan nito at humpak ang pisngi. Nakasuot ng simpleng duster at nakapusod ang buhok, habang ang mga paa ay nanlilimahin sa dumi. Bago ang lahat, si Crystal, girlfriend ko. Good evening po. Magandang gabi naman, Iha. Magaling kang pumili, anak. Nasabi sa akin ni Chad na babait at masipag daw itong si Crystal. Anong ginagawa niyo dito? Gusto lang sana kitang makausap at humingi na din ng tawad sa mga nagawa ko. Ma'am, ganun yung ba talaga kamahal ang lalaking yun at nagtitiis kayo sa kanyang buhay? Do you really hate Dad that much? Para talikuran ng lahat ang meron kayo? Hindi ako kailanman naging masaya sa feeling niya, anak. Minahal ko naman din si Berto kahit paano. Pero hindi ako kailanman naging masaya. Hindi masaya? Kaliwat kanan nga yung luho niyo eh. Ginagamit ko lang mga yun para mabawasan kahit paano ang lungkot ko. Tama ka. Walang mali sa daddy mo at mahal na mahal niya ako. Pero nasakal ako sa klase ng pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Nakakasakal. Kaya humanap ka ng iba. Pumatol ka sa mas bata sa'yo. Ilang taon lang yung pagitan ng edad namin nun. Kung talaga nasasakal ka, lalayo ka lang at hindi ka sasama sa ibang lalaki. Mom, everything you're saying right now sounds like a lame excuse to me. Sinijustify mo lang yung ginawa mo. Nasakal ka man o hindi, nothing will ever change the fact that you cheated and that cost my father's life. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko rin akalain na gagawin yun ni Berto. Hindi ko gusto magkaganito ang lahat, anak. Alam mo kung ano pang masakit? Hindi mo na ako inisip. Hindi mo inisip kung masasaktan ba ako. Basta ka na lang lumayas. I'm so sorry, anak. Now, is it worth it? Ha? Yung pagtalikod mo sa amin ni Dad? Yung pinagpalit mo kami sa berhel na yon? Na hindi ka man lang maalagaan? Tignan mo nga ang itsura mo. Does he even make you happy? At hindi ito tungkol sa mga material na bagay. Pero kung talaga masaya ka sa kanya, sa kabila ng buhay na meron ka ngayon, wala ka na maririnig sa akin. Hayaan na kita kung diyan ka masaya. Tama si Crystal. Dahil sa kabila ng ginawa mo, nanay pa rin kita. Salamat, anak. Paninindigan ko ang desisyon ko na to. Pero bukod doon, may gusto rin akong ipagtapat at ipakilala sa'yo. Ano yun? Alam ko na nabanggit na ni Chad sa'yo na dito talaga ako pinanganak at lumaki. Iyon ay bago ko nakilala ang daddy mo. Namasukan ako sa kanyang kasambahay at nagustuhan niya ako. Aaminin ko, nasilaw ako sa yaman niya dahil mula ako sa mahirap na pamilya. Noong niligawan niya ako, sinagot ko siya at nagpakasal kami. Pero hindi ko sinabi sa kanya na may naiwan akong pamilya dito sa probinsya. Ano? Parang bomba na sumabog ang katotohanan na yun sa harap ko. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Parang hindi totoo ang lahat. At nasa isang eksena sa teleserye lang ako. Sa isang iglap, ay naging estranghero sa paningin ko ang sarili kong ina. Sa 30 taon ng buhay ko, ang akala ko'y kilala ko na ang mami ko. Pero nagkamali ako. Live-in pa lang kami na nauna kong asawa, kaya malaya ako na nagpakasal kay Berto. At isa sa naiwan ko ay ang anak kong lalaki, Jordan. May kapatid ka, yun ay si Chad. What? Pinaprank mo ba ako? Totoo ang sinasabi ko, anak. Totoo ang narinig mo, Jordan. Magkapatid tayo. Nalaman ko lang nung una kayong nagkita ni nanay dito. Sino ka ba? Hindi na kita kilala, ma'am. Ang dami mong tinatago. Ano pa ba ang hindi ko alam tungkol sa'yo? Ang dami mong sinasaktan. Ginawa mo na pala nun. Ginawa mo na naman ngayon. Lahat na lang ba na nagmamahal sa'yo iiwan mo? Kailan ka ba makukontento? Jordan, tama na. At sa haba ng panahon na nagsama kayo ni Dad, hindi niya alam na may iba kang pamilya? Oo, hindi. Ma'am, sobra ka na. Hindi kita kaya.
Jordan, kumalma ka. Tama na. Hindi kita kilala. Hindi ikaw ang mami ko na nagpalaki sa akin. Chad, mas makakabuti siguro kung iuwi mo na muna si Aling Minda. Total madilim na rin at baka mabutan kayo ng aswang sa daan. Sige. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Alam mo, matatanggap ko pa yung ginawa mo kung naging masama si Dad bilang asawa at ama. Pero hindi. Sinayang mo lahat. Ikaw ang sumira ng buhay mo. Hindi ko natiis ang sobrang sama ng loob at nag-walk out ako. Pumasok ako sa kwarto at sadyang binalibag ang pinto. Nakaramdam ako ng awa sa daddy ko. Sa umpisa pa lang ay niloko na siya ni mommy ng ilang beses. Napakabait niya at hindi niya deserve ang lahat ng ito. Ilang sandali pa ay narinig ko na lang na sinarado ni Kristal ang pinto sa labas. Pagkatapos ay sumunod siya sa akin sa loob. Jordan, Huwag na natin siya pag-usapan, please. ay, sige, kung yan ang gusto mo. Nang lumapit siya at yakapin ako, gumanti ako ng yakap at sa mga balikat niya, ibinuhos ko lahat ng sama ng loob ko. Sa isang banda, ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit biglang nag-iba ang pakikitungo sa akin ni Chad. Sige, iiyak mo lang. Nandito lang ako para sa'yo. Malalim na ang gabi, pero hindi pa rin ako dalawi ng antok. Himbing nang natutulog si Kristal sa tabi ko. Inayos ko pa ang kumot niya at hinaplos pa ang buhok bago ako muling nakipagtitigan sa kisame. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa nalaman ko. Pumunta ako sa lugar na yon para hanapin si Mami at sumbatan siya dahil sa pagkamatay ni Daddy. Sino ba ang mag-aakala na dito ko rin malalaman na may kapatid pala ako at naging karibal ko pa kay Kristal? Ilang sandali pa ay pinikit ko na ang mga mata ko para magbaka sakali na antukin ako at tuluyang makatulog. Pero hindi pa man din tumatagal ng 5 minuto na nakasarado ang mga mata ko. Nagulat ako nang biglang mag-ring ang phone ni Kristal. Dahil tulog na siya, ako na ang sumagot ng tawag nang makita ko ang pangalan ni Chad. Hello? Tol, buti na lang ikaw nakasagot. Tulungan mo ako. Bakit? Ano nangyari? Si Berhel, sinasaktan si nanay. Ano? Nasaan ka? Nandito ako sa labas ng bahay nila. Hindi ko alam kung saan yan. Paglabas mo ng kanto, kumaliwa ka tapos diretso lang. Abangan kita. Sige, papunta na ako. Anong nangyayari? Tumawag si Chad. Sinasaktan daw ni Verhel si Mami. Pupuntahan ko lang. Sandali, sasama ako. Nagbihis ng mabilis si Kristal. Pagkatapos ay nagmamadali kaming lumabas ng bahay at sumakay sa kotse. Sinunod ko ang direksyon na sinabi ni Chad. Gaya ng kanyang sinabi, inabutan ko siyang naghihintay sa kanto. Pagsakay sa likod, ay agad niyang tinuro papasok ng kalyeng yon. Diretso lang. Doon sa pinakadulo yung nag-iisang kubo na malayo sa mga bahay. Ayun, Nagmamadali kaming bumaba ng sasakyan at doon pa lang sa labas ng bakuran ay naririnig na namin ang pagtatalo ng dalawa. Mula sa bintana ay nagulat ako nang makita kong tinulak ng malakas ni Berhel ang mami ko at tumama ang katawan nito sa kahoy na pader. Pagkatapos ay sinunggaban niya sa baba si mami at mariinyong hinawakan. Mabilis kaming lumapit sa pinto pero nakalak yun at hindi namin magawang buksan. Verhel, buksan mo to! At tumawag ka pa talaga ng saklolo. Ayop ka, bitawan mong nanay ko! Nangako ka sa akin no na hindi mo siya sasaktan. Huwag kayong makialam.
Kapag nakapasok ako, bubugbugin kitang hayop ka. Sige, subukan nyo. Kapag pumasok kayo, ay papatayin ko walang kwenta matandang to. Tama na, Berhel! Tama na! Wala ka talagang kwenta. Simple bagay na nga lang, hindi mo pa magawa. Inutil ka talaga, matanda ka. Gagawin ko na ang gusto mo! Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Nagsisisi na nga ako na nagpapadala ko sa awa at pambobola mo. Ang dali-dali na inuutos ko sa'yo. Humingi ka ng 50 mil sa anak mo. Galit na sa akin si Jordan! Hindi na niya ako bibigyan! Wala akong pakialam kung paano mo gagawin yon. O kahit magdakaw ka. Basta humingi ka ng pera. Hayop ka talaga. Kahit 25 wala ka makukuha sa akin. Lumabas ka dito at ako ang harapin mong animal ka! Ang nanay mo may kasalanan ng lahat. Sinabi ko naman sa kanya na huwag iwan ang nanay mo para may makuha kaming pera. Tapos ano ginawa mo? Umalis ka ng Maynila at bigla kang sumulpot dito. Ang problema sa'yo, masyado kang emosyonal. Hindi mo ginagamit ang kokote mo. Dahil gusto na kita makasama! Pues ako ayoko na sa'yo. Suwang-suwan ako sa'yo. Walang hiya ka! Iniwan ko ang pamilya ko dahil sa'yo! Nagpakamatay ang asawa ko at galit na sa akin ang mga anak ko dahil mas pinili kita! Bakit? May sinabi ba akong gawin mo lahat na yon? Kaya wag na wag mo kong masusumbatan. Ang sabihin mo, may babae ka! Ang akala mo ba hindi ko napapansin? Kaya ka kuha ng suman doon kay Kristal ay dahil gusto mo siya! O baka naman kaya ka lumalabas gabi-gabi dahil kung sino-sinong babae ang kinakalatari mo! Hindi na ako nagulat sa ginawang revelasyon ni Mami dahil nahalata ko na yon noong unang pagdating ko dito. Pero nakita ko ang takot at gulat sa mga mata ni Kristal. Bigla siyang humawak ng mahigpit sa kamay ko at nagtago sa likod ko. Oo, matagal ko na kursunada ang babaeng yun. Dahil siya mas bata at mas sariwa. Mas mabango. Pwede ko siyang punlaan ng sunod-sunod na magmamana ng lahi ko. Hindi ka kaya mo, makunat na! Lahi! Anong ibig mong sabihin? Gusto mo malaman kung saan ako nagmumagatuloy kami? Aswang! Hinahanap mo na tao kakainin ko. At ikaw na matanda ka walang silbi. Ikaw ang susunod ko papatayin! Wag! Tulong! Mami! Nay! Ganun na lang ang kilabot na naramdaman namin nang biglang maging aswang si Verhel. Natulala na lang ako nang sa mismong harapan namin, dinukot ng aswang ang tiyan ni Mami at hinila ang laman loob. Pagkatapos ay parang nananadya pa siya na humarap sa amin at kinain yun habang tumatawa. Demonyo ka! Ito na ang magiging maghilamos sa akin na nanay ninyo. Ang maging pagkain ko sa gabi ito. Pagkatapos ay isusunod ko kayo mga anak niya at magiging akin ang babae niya. Kristal, pumasok ko sa kotse, bilis! Oo! Nang makasiguro ako na nasa loob na si Kristal, ay walang takot na sinipa ko ng sinipa ang pinto. Ilang sandali pa ay tumulong si Chad hanggang sa tuluyan namin yon mabuksan. Agad sumugod sa amin ang aswang at tumalon. Mabilis na kailag si Chad, kaya ako ang nasunggaban nito. Agad itong nagtangka na kagatin ako, pero mabilis ko siyang sinuntok sa mukha. Maya-maya ay tumakbo si Chad pabalik na may dalang kutsilyo at sinaksak sa likod ang aswang. Nasiko ni Verhel si Chad, kaya bumalandra ito sa lamesa. Nang susugurin siya dapat ng aswang, ay mabilis akong kumilos at sinipa ito. Hanggang sa may makita akong piko o yung ginagamit na pangbungkal sa lupa. Sumugod ako hawak yon at sinubukang itusok sa kanya ang matalim na parte nito. Pero agad na hawakan ng aswang ang kamay ko. Gamit lang ang isang kamay niya. Pagkatapos ay
bigla akong sinaksak nito sa tiyan gamit ang kuko nito. Matagal na akong katil-katil patay ka. Marami ka ng atraso sa akin. Una nung sinuntok mo ko, matapos mong malaman na ako ang kabit ng nanay mo. Pangalawa, sinira mo ang plano ko kay Kristal. Ikatlo, dahil sa'yo ay nawala ng mamanahin ng nanay mo. Kung hindi ka nakilala, hindi ka mangyayari. Talagang mabait pa rin ng Diyos. Dahil hindi niya hinayaan na mangyaring masamang balak mo. Jordan! Nang lalong idiin ng aswang ang kuko niya sa loob ng tiyan ko, labis akong napasigaw. Anumang oras, alam ko na pwede na nitong punitin ang tiyan ko at hilahin ang laman loob ko. Pero biglang sumugod si Chad sa aswang, hawak ang kutsilyo. Binunot ng aswang ang matalas na kuko niya mula sa tiyan ko at natumba ko. Habang sila ni Chad ay nagpambuno. Napalingon ako sa pinto nang makita ko na humahangos na dumating si Kristal. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nagdudugo ang tiyan ko. Jordan! Bakit ka bumaba? Di ba sabi ko sa loob ka lang ng kotse? Hindi ko kayang umupo lang doon at ganyan ang kalagayan mo. Tsaka may nakita akong madaling makakapatay sa aswang. Humingi ako ng tulong sa mga kapitbahay. Ang sabi nila, sunugin daw natin ang aswang para tsak na mamamatay na. Pero kailangan muna nating ilabas si Aling Minda dito. Hilahin mo palabas si Mami. Tutulungan ko si Chad. Agad sumugod si Kristal. Samantala, agad kong dinampot ang nakita kong itak malapit sa pinto. Mabilis kong kinuha yon at inipon ko ang natitirang lakas ko at tinarak yun sa likod ng aswang at tumagos sa mismong puso nito. Malakas na sumigaw ang aswang at napaliyad. Doon ko lang nakita na naitarak din pala ni Chad ang kutsilyo sa dibdib nito. Sinipa ito ng malakas ni Chad palayo at bumangga ito sa pader. Chad! Gasolina! Silaban mo siya! Nang biglang magliyab ang katawan ng aswang, ay mabilis kaming lumabas. Sinalubong ako ni Kristal at inalalayan palabas ng kubo. Agad naman sinarado ni Chad ang pinto para hindi na makalabas ang aswang. Sa ilang sandali pa, kasama ang mga kapitbahay nila, pinanood namin na unti-unting matupok ng apoy ang aswang at ang bahay nito. Maya-maya, nang makita ko si Mami na walang buhay, umagos ang luha ko, kasunod ng malakas na iyak ni Chad. Nay! Bakit ka ba kasi nagtitiwala sa lalaking yun? Tignan mo yung nangyari sa'yo. Pareho tayo, malaki din ang galit ko sa kanya. Nang iwan niya kami ni tatay, pero nung muli ko siya makita, para akong bata na nasasabik sa nanay. At least bago siya nawala, kasama mo siya. Mama, I'm so sorry. Hindi naging maganda ang huling pag-uusap natin. Magpahinga ka na. Ako nang bahala kay kuya. Doon tumingin sa akin si Chad at niyapos namin ang isa't isa. Sa gitna ng lungkot ay nagawa kong ngumiti at magdiwang dahil hindi na pala ako nag-iisa sa buhay. Nariyan si Kristal at ngayon mayroon na akong kapatid. Ito na yung ibang damit mo. Bakit ka umiiyak? Aalis ka na naman eh. Iiwan mo ulit ako. O ano naman? Siyempre, mamimiss kita. May chat at video call naman, di ba? Kahit na. O sige, ganito na lang. Gusto mo bang sumama sa akin sa Manila? Ha? Tinatanong mo ko? Gusto mo akong isama doon?
Oo. Wala naman ako sinabing alis ako mag-isa eh. Isasama kita doon. Titira ka sa bahay ko. Tutuparin natin ang pangarap mong maging architect. Talaga? Hindi ka nagbibiro. Hindi. Pwede ba naman kitang iwan dito? Eh ginalungkot ako ng gusto ron. Ang akala ko talaga, iiwan mo na ako eh. Basta mag-aaral ka ron hanggang sa makapagtapos ka, ha? Pagkatapos, magpapakasal tayo. I love you so much. I love you more. Kaya simulan mo na mag-impake. Magpaalam ka na rin sa mga suki mo sa suman at doon sa karinderya. Tol! Kristal! Oh, kuya, pasok. Ano? Kailan ang luwas ninyo? Bukas na nga po yung flight namin. Ikaw, sigurado ka ba na hindi ka sasama sa akin? Hindi na. Dito na yung buhay ko eh. Saka lalo ngayon matatahimik na yung bahay na to. Wala na aswang. Tsak na babalik na rin ang mga turista. Hindi na kami iiwasan ng mga tao. Kuya, kung may problema ka, kahit ano, o may kailangan ka, huwag ka mahihiyang magsabi, ha? Kahit dito man lang mapunan ko yung pagkukulang ni Mami sa'yo. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. O basta yung bilin ko sa'yo ha. Ingatan mo tong si Kristal. Makakaasa ka. Eksaktong dumating kami sa Maynila. Kinabukasan ay biglang nag-anunsyo ng lockdown ang gobyerno dahil sa pandemic. Gaya ng pinangako ko kay Kristal, nagpatuloy siya sa pag-aaral at kumuha ng kursong architecture. Ngayong taon nga ay nakagraduate na siya at marahil sa mga sandaling binabasa niyo ang sulat na ito ay nagre-review na rin siya para sa kanyang board exam. Naging maayos at matiwasay naman ang pagsasama namin. Hindi perpekto, may mga araw na away-bati kami, gaya ng tipikal na magkarelasyon. Pero walang araw ang lumipas na hindi ko pinili si Kristal na mahalin at gustuhin na makasama habang buhay. Samantala, nagpatuloy naman ang komunikasyon namin ni Kuya Chad. Sa probinsya pa rin siya nakatira at ngayon ay may sarili ng pamilya. Umuuwi pa rin kami ni Kristal doon kapag bakasyon o kaya kapag namimiss niya ang buhay probinsya. Madam Venus, hindi maganda ang naging huling sandali na kasama ko si Mami. Aaminin ko, may pagsisisi akong nararamdaman dahil masyado akong nadala ng galit ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit palaging iniiwan ni Mami ang mga nagmamahal sa kanya. Si Kuya Chad at ang tatay niya. Pagkatapos, kami ni Dad. Ayoko nang sisihin si Mami sa nangyari sa kanya dahil wala na rin naman siya. Ang tanging dalangin ko lang, kung nasaan man siya ngayon, sana ay natagpuan na rin niya ang katahimikan. Hindi madali ang magpatawad. Mahabang proseso ito. Pero ang sabi nga nila, time heals all wounds. Habang lumilipas ang panahon, ay natututunan ko rin na ibigay ang kapatawaran kay Mami. Ayoko rin nakagisnan ng mga magiging anak ko na ang ama nila ay hindi marunong magpatawad. Hanggang dito na lamang at sana po ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at more power sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Jordan.